Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Pinawalang bisa na ang secret agreement ni na Duterte, Xi Jinping. Yan. So, ibig sabihin, sinasabi ho dito sa bidyong to na etong si Marcos ay pinawalang bisa na po yung secret deal na tinatawag or yung secret deal ng China at ng Duterte. So, ibig sabihin po, eto pong issue na to ay katang-isip lang ni Mike Abe at ni Maring Janet. Beri mo ba naman ito dito nyo dito nyo makikita. Kapag kinontent pa rin ng mga tansu vlogger about yung secret deal na yan, so ibig sabihin, talagang may mission lang talaga sila. Kasi nga, ultimo ng presidente nila, sinabi na pinapawalang bisa na. So, ibig sabihin, wala nang pakialam yung presidente kasi wala nga silang patunay eh. Wala silang patunay, wala silang ebidensyang mapakita sa atin kung totoo ba to, hindi. Nagmumukha lang silang ewan. At lalong nagagalit lang sa kanila ang mga Pilipino sa ginagawa nila sa mga Duterte. Oo. So eto, panoorin ho natin, pakinggan natin ng maigi. Huwag po kayong hihinga. Pinawalang bisa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang secret agreement ng Duterte administration sa China. Wala raw kasi makapagpaliwanag sa nilalaman niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman inakusahan si PBBM na ginagamit umano ang charter change para ma-extend ang termino. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Haligi. I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. Tila nangangapa sa dilim si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing secret o gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ano raw ba talaga ang nilalaman ng kasunduang yan? At bakit hindi ito maipaliwanag ng nagdaang Duterte administration? Why, when the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? These are very simple questions. But I'm finding a great deal of difficulty finding why, when Alam nyo, ang gandang ipang-remix sa music video nito. Pakinggan nyo transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers to them. Importanteng hindi bulag ang administrasyong Marcos tungkol sa naturang secret agreement. Lalo't mukhang bibig ng China na nilalabag natin ito. Hindi tuloy alam ni PBBM ano bang nilalabag ng Pilipinas. Sound effects ba yun? Alam mo yun, sound effects ba yun? Sound effects? Hindi. Hindi pa sound effects yun. Akala ko kasi sound effects eh. Lagi kasi may ganun eh. Wala, tatandaan nyo dati yung nahimik ka. Matatandaan nyo dati yung video ng bata, yung nasa kusina sila, yung nag-uusap sila, yung isa naman, Alam, diba matagal na yung video na yun. O si ano pala yun, siya pala yun nung lumaki. Nauna na niyang sinabing handa siyang makipag-usap kay dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, hindi pa masagot ni Pangulong Marcos kung may pananagutan sa batas si Digong dahil wala namang ebidensya sa sinasabing kasunduan. Yon! Sa prayer rally kagabi, pinulutan. Doon kayo nagkamali. Oo, kasi nga, nung nakaraang video, di ba natatandaan yung mga kadidis, ito kailangan nating maging maging matalandain. Huwag ko yung gumaya sa akin na makakalimutin. Sipin nyo,
Nung nakaraang video niya, tinutumbok niya talaga na may secret agreement etong China at si Duterte, di ba? Ma'am Nar, shoutout. No? Napanood natin yan at nandiyan yan sa mga balita. Pero ngayon ay sinasabi nga niya na ipapawalang visa kasi nga tapos hindi nga niya matukoy kung mayroon kasalanan or may maisasampang kaso kay Duterte kasi nga walang ebidensya. Ayan ang hirap. Ayan po yung hirap sa'yo, paring Bong. O, kakapaniwala mo kay Maring Lisa. Oy, Ma'am, Papa Shaolin P. Shanter TV, shoutout. No? Ma'am Rose Gigi, shoutout. Oh, so yun, kakapaniwala mo kay Maring Lisa, yun ang nangyari. Oh, sana inisip nyo man lang na ay wala pa akong sapat na ebidensya, ayoko munang pag-usapan yung sa West Philippines na yan. Kaso sa sobrang inis nyo sa mga Duterte, kung ano-ano na po yung lumabas sa bunganga nyo. Nung nakaraang video, tinumbok mo na eh. Tinumbok mo na eh. Kitang-kita na eh. Nga, sabi ko nga sa inyo, maging matandain kayo, matalandain. Muntik na maging matalandi yun ah. Maging matandain kayo kasi nga, nung nakaraang video, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tinutumbok niya nga na may secret agreement ang China at ang Duterte. Pero ngayon, biglang bawi. O ngayon, tanong ko kay Ube tsaka kay Kasjaret. Diba sabi nyo, mali-mali na si Digong. O, ba anong nangyayari kay BBM ngayon? Okay na, sige. Duterte at ng kanyang mga kaalyado ang kasalukuyang Pangulo. Walang direktang sagot tungkol sa secret o gentleman's agreement. Pero bumanat si Digong kay PBBM na hiwalay sa usapin ang charter change. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Sa electric pan nga yun. Ito ka na dyan. Siya na kayo, wala tayong aircon. Kay nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpudugay? Ang ngayon ba si Marcos ang natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Nauna nang iginiit ng mga mambabatas na pawang economic provisions lang ang gagalawin sa Chacha at hindi ang political bigyan nyo pa ng 6 years sa yan. kabila ng mga patuloy na birada ni Duterte kay Pangulong Marcos, nanindigan si PBBM na hindi kikilalanin ng Pilipinas sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Natanong din si Marcos kung kumusta na ang ugnayan nila. So tayo na, Abante News, alam nyo, dati nung TBJ defender pa ako, sa inyo ako lagi bumabase ng mga ibinabalita. Hindi ko alam na pagdating sa politics, fake news pala kayo. Alam nyo, laganap talaga ang fake news, lalo po nung Maisog Rally sa Davao. Sandamakmak po ang fake news na napanood natin. Alam naman ho natin na sobrang napahiya nga po ang mga tansu doon. Mga tansu dugyot supporters doon sa Maisog Rally na yun. Kaya gumagawa sila ng paraan ngayon para, asawa ni pera. Gumagawa sila ng paraan ngayon para nga naman mabulag yung mga tao, para lang masabi na nilangaw talaga. Nilangaw daw ang Maisog Rally. Na halos hindi na nga po magkasya yung mga tao, tapos nilangaw pa. Kitang-kita naman, di ba? Naka-live pa yun. Hindi naman yun upload na para mai-edit pa. Kaya nagtataka ho kami. Tapos itong mga bobong mga tansu vlogger na to, kumuha ng may pinapakalat na picture. Kaya pala, ito alam nyo kung kanino galing yung picture na yun. Siyempre kay kay Maring Janet. Oo, pinicturean ng drone yung mismong Maisog Rally nung pawala na yung tao. Kaso nga lang medyo mga siraulo, hindi nila inedit yung hindi nila inedit yung oras. Kasi makikita ko doon sa picture. Kung kailan natapos po yung live, doon lang po sila nagpicture, nandun po yung oras. Hindi man lang nila
Sa susunod, ikakat nyo. Kasi may mga tao na marunong tumingin ng mga picture kung legit ba o hindi. Ha? Para sa kaalaman nyo lang, ha? Bubo ang puta. Nag-post ng picture, may date sa ilalim. Reply ka after ng live mo. Medyo may check-it lang naman. Sige. Sige, Kasmay. Oo, mamaya. Oo. Walang yan na yan. Kay Panda 23 shoutout. Nag-picture nung pagdating ng mga tao. Tapos pag-alis. Tapos ayun na yung kinalat. Kinalat nila. Hindi nyo kasi matanggap, no? Akala nyo kasi pipitsugin ng mga Duterte, no? Yan ang hirap sa inyo. Masyado. Ito nung pumasok, diba? Nung panahon na eleksyon na si Tatay Digong ay tumakbo bilang presidente, ay marami hong nang maliit sa kanya. Totoo po yan. Sobrang ang daming minaliit ang kakayanan ng isang Rodrigo Duterte na marami din pong napahiya. Unang-una, nandyan na ho yan, sila Marcos, si Rojas, sorry. Akala ko kasi si Marojas na si Marcos ay iisa lang eh. Sorry, nagkamali ako. No, si Binay, si Grace po, si Marojas, sino pa ba? Sila, ano ba? Apat lang ata sila nun, no? So, ang liit ng tingin nila sa kay Tatay Digong. Parang, syempre, ikaw ba naman, mayor ka lang ng Davao. Tapos, tatakbo ka ng presidente. Kaya, ang liit-liit ng tingin nila kay Rodrigo Duterte nung panahon na yun. Tapos, ayun na nga, hanggang sa pinakain sila ng alikabok ng mga Duterte. Na hindi matanggap ng mga dilawan. Kasi nga, nung mga panahon na ho yun, ay yun na yung panahon ni Marojas na uupo na nga siya. Sa tinagal-tagal niya na pong paulit-ulit na tumatakbo bilang presidente, vice president dito sa Pilipinas. Nakailang takbo na ba si Marojas? Siguro mga 3 siguro, di ba? Or mahigit pa. Ay, maraming salamat sa Maraming salamat Rose G, Ma'am Rose G. Di ba? Mga 3 beses na siguro or makailang ulit nang tumakbo ng pagiging presidente yan si Marojas. Oo. Kaya 'di ba tapos nagkahamunan pa. Nagkahamunan pa ng suntukan noon si Marojas. Marojas pinsan ni BBM, alam ko. Kaya nga akala ko siya yun eh. Tapos eto po, nangyayari na naman. Nangyayari na naman po ang pagmamaliit ng mga anti-Duterte sa kanila. Katulad nung nangyari nung panahon ni Tatay Digong nung siya pa lang ay tumatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ginagawa na naman nila ngayon, minamaliit nila ang mga Duterte, kesyo ganito, kesyo ganyan, wala nang naniniwala, laos na. Pero wag ka, magkakaalaman tayo. Alam ko naman. Alam naman ho namin na matagal-tagal pa yung aantayin namin na taon. 2025, 2026, 2027, may 3 years pa. Pero dyan sa 3 years na yan, kung ako sa inyo, mas trabahuhin nyo pa ang mga Duterte. Dahil, kapag dumating na po sa 2028 election at hindi nyo pa rin nasisira ang mga Duterte, may pagkakalagyan po kayo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung sinabi kong yan. Ang mga Duterte, sanay sila na minamaliit. Kasi nung panahon pa lang po, ni Tatay Digong nung kasagsagan ng tumatakbo siya bilang presidente, ganyan na ho yung ginagawa ng mga dilawan. Diba? So ngayon pa ba? Kahit yung mga lihitimong dati pang Duterte supporters dito, alam ko kayo, sanay na kayo ng ganyan. Sanay na kayo na sinasabihan kayo ng mga kalaban na wala kayo, konti lang kayo. Wala kayo, ano kayo? Hindi kayo mananalo, mga laos kayo. Diba? Pero wag ka. Kabaliktaran yun.
Kasi ito yung pinakatotoo dyan. Kung laos na ang Duterte, kung wala ng supporters ang Duterte, bakit hanggang ngayon puro paninira pa rin kayo sa kanila? Sa anong dahilan? Diba? Sa anong dahilan para siraan nyo ng siraan sila ng paulit-ulit? Sasabihin nyo na na mahina na sila. Kung mahina sila, bakit takot na takot kayo sa kanila? Kung mahina ang mga Duterte, bakit kinakabahan kayo sa kanila? Ayun yung pinakatanong namin. Mahina naman pala eh. Eh di sana wag nyo nang pansinin. Si Tatay Digong, ganyan. Wag mo nang pansinin si Tatay Digong kahit anong sabihin yan sa rally. Mahina naman yan. Pero pinapansin nyo pa rin kasi nga natatakot kayo. Dahil alam nyo ang kapangyarihan ng mga Duterte. Alam nyo ang kapangyarihan ng mga supporters ng Duterte. Okay, Ma'am Karen Sarmiento, maraming salamat po, no? Replay mo na lang maya video mo, Sir Jay, para ma-adjust mo na next live mo. Ano daw? Replay mo na lang mamaya video mo para ma-adjust mo na sa next live mo. Yung alin ba? Okay, Maring Marites, shoutout, ba't na late ka? Kaya itong mga fake news na to, alam nyo, sanay, sa totoo lang, sanay na tayo dito. Pero hindi talaga minsan hindi talaga natin mapigilan na hindi mag-react. Kasi nga, nasasaktan tayo eh. Ganun talaga, pag mahal talaga natin yung sinusuportahan natin. Nasasaktan talaga. Aminado naman kami dun. Kayo kasi kahit anong iba to sa inyo, ano iba to dun sa iniidolo or sinusuportahan nyo, hindi kayo nasasaktan kasi nga dahil kaya nyo lang naman sila sinusuportahan dahil sa pera. Ay hindi katulad namin, no? Hindi katulad namin na sumusuporta kami ng walang halong kapalit. Talagang galing sa puso. Yan yung pinagkaiba. Tsaka ito pa, isa pa, ang mga Duterte supporters, tahimik lang. Parang si Mark lang yan eh. Si Mark, tahimik lang. Tapos pagdating ng 2028, biglang bulusok na naman. Totoo yan. Tandang-tanda ko yan. Tandang-tanda ko pa nung panahon ng tadtuyot. Di ba? Tandang-tanda ko yun eh. Dati nun, tahimik lang din. Sa survey, bagsak. Lahat bagsak eh. Putay na, nagbutuhan na. Nagbutuhan na. Biglang lumabas, ang dami. Mga lahat eh, nga eh. Putay na. Nga sila lahat eh. May paganon-ganon pa si Marohas sa Calino, no? Mga ganun-ganun pa, oh. Munta nga lang ba? Pero pinakain lang sila ng alikabok ni Tatay Digong. Kaya ngayon, kami, wala na kami masyadong dyan. Alam naman na namin yan eh. Darating yung panahon na mapapatunayan namin yan. Di ba, mga DDS? No? Ganun tayo eh. Tahimik lang tayo sa umpisa. Kami tahimik lang sa umpisa. So, panoorin natin to. President Duterte. Kita may abante, nilangaw daw yung rally. Yan ang sinasabi ng Atty. Glenchong. Digong rally sa Davao, nilangaw. Nilangaw yung almost 80,000. Mali Anyway, na that talaga yan. could have even been 60 to 100 to 150. No? Yes. Depending, no? Bayad na media. Marami pa yan daw sa labas. Nilangaw. Yes. Bayad na media. Abante News, Mr. Po. Bayad pala kayo eh. Grabe, no? Hawak lahat eh. Pati tabloid, no? Ayun, nakalagay yung nasa dyaryo. Digong rally sa Davao, nilangaw. Ayan, laki-laki, Digong rally sa Davao. Tapos sa taas, 13 billion shabu, timbog sa checkpoint. Di ba? Sita, Ang kalsada punong-puno nang lumabas ako. Naghanap ng CR. Actually, pagdating ko,
maraming tao sa labas eh. Sabi ko, bakit nandito sila sa labas? Puno na pala sa loob. Hirap na pumasok. You see, Walang binayaran dyan. That's an example, mga kababayan. Yes. Pag kitang-kita mo, kita naman siguro ninyo sa social media, mga kababayan, ang sobrang dami na Live, yun. Tapos may balita na lalabas na nilangaw. What do you think of This is it? beautiful. This is beautiful. This is the marami beautiful pa nga yan, part oh. about Puno the yan, age oh. of information. Kasi ang pagtatawanan natin ngayon ay ang abante. Ito pa yung pinakamalupit dyan. Unang-una, live po yan. Kaya malabong i-edit. Kasi kapag pag-upload po yung video, yun talaga, pwede mong ma-edit yun eh. Kahit ako, edit yun, pwede. Pero yung live, ang hirap i-edit nun. Ano mo i-edit yun? Una-una dun sa mga DDS vlogger, yan, kala Boss Dada, sino ba yung mga nandun? Kala Master Judea, kala Boss Traveler, Brothers Traveler. Paano may edit yun? Unang-una, nagla-live lang yun sa cellphone. Ang hirap naman ata nun. Yung kay Cash Jarrett na picture na ipinapangalandakan niya sa kanyang bulok na page. Aba, talagang kaso sa sobrang kapangdaraya, nakalimutan nila tanggalin yung date sa baba tsaka oras. Walang niya yung patapos na yung live nun eh, patapos na yung rally. Pauwi na yung mga tao noon nagpicture ng drone dun sa taas. Hindi ko alam, mami, kung saan galing yung pulburon eh. Basta kulay dilaw daw. And anybody that says na nilangaw, because information is available to us now. There are drone shots. Yes. Shot. Look at that. It was live online. Tignan mo yan, ito lang eh, oh. Putay na yan, paano nangyaring konti yan? Sagad-sagad na dun sa dulo, oh. Ito ba, partida. Dito banda na to, may upuan, in-arrange. Pero kung yan, yung halimbawa, yung walang upuan, di yung mga tao sa labas nakapasok pa. Ngayon, may kita nyo, naka-arrange yung dito banda, kaya medyo maluwag tignan. Pero pagdating doon, siksikan na dun sa dulo, sasabihin, nilangaw. Baka sinasabi niyong nilangaw kasi sa sobrang dami. Baka yun naman yung ibig sabihin nila, nilangaw sa sobrang dami. So ibig sabihin, yung rally, dinapuan ng sandamakmak na langaw, na halos hindi ka na makapagbagsak ng karayong. Yun pala. Okay, hindi nyo kasi nililinaw eh. Siklug-lug yan eh. Yeah. Siklug-lug yan. Ikaw. Mga kababayan, alam nyo, abante, palitan nyo na yung pangalan nyo, atras na lang. Attorney Clinton. Basag. Atras na lang. Huwag nang abante. Madaming nag-react dito. They were so shocked by the revelations and the bravery of expose na inilahad nyo dito sa atin. Definitely, this will not be the last that will be part. Can I mixing it a little Go bit, ahead, Eric, no? Yung ridiculous statement. Okay. Ito na si Cash Jarrett no? Speaking of fake news, speaking of fake news, Alvarez, dapat na bang kasuhan at mga anti-Marcos? Kakasuhan na daw yung mga anti-Marcos. Mga anti-Marcos, yan, katulad nila Alvarez, Harry Roque. Sino pa ba? Sino pa mga kakasuhan? Marami. Ito yung isa sa mga fake news peddler. Si The 8 Minutes Man. Pagtsatsagaan muna kita ngayon, ha? Ito po, pakinggan nyo itong panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez, First District ng Davao del Norte. Tapos, papakinggan namin yan. Tapos, anong ibig sabihin? Napanood na namin yan. Tama nga yung sinabi ni Banat Bay kagabi. Nasa title na mismo yung content niya. Dating speaker ito, abogado ito. Yan ang yung panawagan niya. Well, mas okay naman niya kaysa sa'yo. Please,
withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, inciting to sedition. bababa sa pwesto niya. Babala pa ng magbaba. Ayan o. Yun o. Nawi-withdraw na po niya ng suporta ang ating military sa ating Pangulo as Commander-in-Chief. Oh. Napakadelikado po niya. Napakadelikado pala nun. Napakadelikado po niyan. Po niyan. Ano ha? Ano ha? May pagkasedisyon o rebellion. Ha? Rebellion. Nawi-withdraw niya ang suporta ng military. Tayo na yung tugtog na yun. Sipin mo dating speaker, abogado, at kasamahan po ito ni Duterte. Ito yung grupo talagang atat na atat nilang gibain, sirain ang ating administrasyon. Wala na nga. Kaya po ito pinapalit. Wala na nga sisirain na. Kasi po, ay po ay seryoso, masinsinan na inaaral na po ng DOJ. Yung withdrawal of support na pinawagang ito ng congressman. Tapos? Kung ano nga kung pwedeng kaso. So tatanggalin nyo rin si Alvarez. Okay. Kung halimbawa kakasuhan nyo si Alvarez, oy mama Abiana, salamat po. Ram, shout out. Kung sakaling kakasuhan nyo si Alvarez, shout out kay Verdugo Nation, kay Rose Tapis yan. Kay Veronica. Kay Maring Karing Domingo. Kung sakali man nakakasuhan nyo si Alvarez, eto kung sakali man po, kung totoo po ito, kaso nga pala, fake news nga pala to. Hindi, kung sakali lang naman nakakasuhan ng kampo ni Marcos si Alvarez, hindi na po bago sa amin. Halimbawa, kakasuhan nyo siya, tapos tatanggalin sa pagiging, ano ba si Alvarez? Gobernador ba? Tama ba? Paki-comment naman. Oo. Gobernador ba or congressman? Ano bang ni Alvarez? Kung sakali man nun tatanggalin si Alvarez, congressman, okay. Kung sakali pong tatanggalin si Alvarez, hindi na po bago sa amin yun. Kasi alam naman namin na si Alvarez ay kakampi ho ng Duterte. So alam naman din po namin na mainit po ang gobyerno sa mga Duterte. Kaya kung sakali pong matanggal si Alvarez or kasuhan, ay hindi na po bago sa mga Duterte supporters yun. Kasi ganoon na ganoon din po yung ginawa nyo kay Hubahib. Tama, kay Gob Ubahib. Na wala namang wala namang sapat na dahilan para tanggalin. Saka napakatiting na bagay lang nun na karapat dapat niya naman talagang karapat dapat niya namang aksyonan yung mga ganun, no? Aksyonan yung ganun. Tapos bigla niyong tinanggal. Kung sakali man yan nakakasuhan, halimbawa sila Panelo, sila Harry Roque, si Alvarez, kung sino-sino pa, no? Hindi na ho bago sa amin yun. Hindi na bago sa amin yun. Kasi alam naman ho namin na iniisa-isa ng ng administrasyon ng mga taong kumakampi at sumusuporta sa mga Duterte. Oo, may mga bali-balita nga, pati sila Robin, sila Bongo, si Bato, sila, ewan ko si Aimee kung papatanggal ba yun, sila Cynthia, lahat daw yan Oo, so unahin muna yung medyo mga mababa-baba. Yan, katulad nila Hubahib, nila Alvarez, yan. O sino pa sino next naman diyan? Baka si Bastina. Tapos pagtapos ni Baste, sino pa? Baka si Robin na. Hindi kaya pala hindi nagsasalita maigi si Bato baka natatakot na rin. Diba? Baka kaya hindi nagsasalita masyado si Bato baka takot na rin. Mga ganitong bagay, Mike Abe, alam na namin yan. Tsaka ikaw, yung diskartiyan mo, huli ka na namin. Kaya sa totoo lang, ayoko talaga dapat panoorin ka
Bukod sa nasasagwaan na ako sa mukha mo eh. Sabi ko naman sa'yo, ilang beses ko naman sinabi sa'yo ha, na kapag magbablog ka, ngumiti ka. Nung nakaraan, ngumingiti ka na, okay na eh. Ngayon, nakasimangot ka na naman kasi hindi pa rin nahuhuli si Kibuloy. Bitter na bitter to kay Kibuloy, no? Bagay, ikaw ba naman hindi mabigyan ng 10 million eh? Eh siguro, baka nakakuha na ng hulugan na sasakyan. Baka mamaya may hulugan na sasakyan na kukunin dapat. Tapos, ayun na nga, akala niya mabibigyan siya ng 10 million tapos na-cancel. Wawa, may kabe. Hindi nakakuha ng 10 million kay Pastor Kibuloy. Wawa, abe. Oy, video ni Daryl Yap. Kembot. Bakit mo kailangan utusan? Sino ka? Saka anong pakialam ko doon sa video ni Daryl Yap na yon? Rolando Guerrero. May binayad ka ba sa akin para utusan mo kung masunahin ko yon? Na-high blood mo ako ah. May pahuy-huy ka pa dyan ha? Bakit? Kailangan ba unahin yung video ni Daryl? Pakialam ko doon. Fake news naman yun eh. Parang pakialam ko niya kay... Hindi, palagi niyang ino-comment yun eh, kay Daryl Yap daw. Isang director na ubod ng fake news din yun. Tingnan mo, binuran niya na yung post niya. Nag-upload, kinat yung video. Doon sa hindi daw pinansin si BBM, si BP Sara. Doon sa unang video, nagkakamayan nga silang tatlo. Tapos sanang sisi, sa amin na naman. Kami daw nagpakalat nun. Bobo talaga to si Katz Jarrett no? Kasi kumari niya. Okay. Kumari mo kasi si Daryl Yap. Kaya pala kaya hindi mo siya tinira. Okay. Napapansin ko kumukonti na yung pagiging bulol. Bulol nino? Bulol mo ha. Buti ka pa, share mo, secret mo kay BBM, ba't mas lalong nagkakabulol-bulol si BBM? Oo nga eh. Parang tumatatas yung dila ko, no? Bakit kaya? Hindi kaya sa tinira namin ni paring Bong kagabi na pulburon? 3 PM kagabi, umiscore pa kami. Umiscore ng pulburon. Sabi ko kasi, hanap tayo ng mga kain na tao. Hanap tayo mga kain na tao, kako. Yung mga medyo mga chabi-chabi. Napuyat lang kami. Wala kami nakita. Yun, anak Tripunan, shoutout. Ma'am Tess, shoutout. Yun, wala kami nakita. Di na namin. Ngayon ko naman pala, ba't ko ba kasi pinanood to si Mike Abe? Alam mo, minsan nagpe-play na lang kusa to sa channel ko. Eto, former president panahon lang ni Marcos na gusto nilang kalkalin. Ano ba to? Ito. Panoorin natin to, maganda to Ulit basahin natin. Former President Rodrigo Duterte, panahon lang ni Marcos na gusto nilang kalkalin at baguhin ng konstitusyon. Ito, panoorin po natin to. Ito, masarap kailangan natin panoorin to. Na pagsasama sa Pilipinas nating mahal. Go ahead, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Abiana. Thank you po. Morning at magandang umaga. Dora Biahera, shoutout. Mamahal na kababayan. Maraming salamat at sinasabay ninyo kami. Just to jump in to the discussions, yes, I was also there last night during the rally. And I was with the former president the whole time, mula hapon hanggang So, I was in his, we had dinner, that sort of thing. So, you know what I see? Yes, I see a man. Salamat. I see a man he's 79,
and he's not in his best shape anymore. He's our president, our former president. Ano na siya, you know, he's human. Although he's like Superman to so many of us, I would watch him, and it made me sad that stint in Malacanang where he worked himself to the bone has taken its toll. Tama kayo, Sir Lito but on his spirit and in his heart. Hoy, Ma'am Maria Julian, salamat po. Talagang lumalaban para sa tao. Elmer Gonzalez, shout out. He told me very clearly, I will give my last breath to my country. Wow. And then so sinasabayan lang nating lahat siya dito kasi RD, ano ba yung bakit ba napakataas ng tiwala ng taong bayan sa kanya? Kasi kilala natin siya, yung puso niya nagsilbi ng napakaayos. Kumpara mo dito sa mga abusadong, arroganteng, hindi nagsilbi. Ito na lang totoo yung sinasabi dito ni Ma'am. Bakit ba hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan pa rin ng sambayan ng Pilipino ang tawag dito, ang mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong? Kasi ito, 'di ba, lagi natin nababasa, lagi natin napapanood, naririnig na itong si Duterte ay isa ng matanda na ulyanin, 'di ba? Lagi natin naririnig 'yan sa mga tanso dugyot vlogger. Pero nakakapagtaka lang na bakit ang dami pa ring sumusuporta sa mga Duterte. Kasi nga wala naman talagang pangit na ginawa ang mga Duterte nung panahon niya. Mamita Telma, maraming salamat po. 'Di ba? J-Love ka ng Banateros Brothers. Love ko si Banat ba? Maraming salamat, Ma'am Abiana. Opo naman, syempre Banateros lang tayo. Hindi nyo naman din ako papanoorin dito kung hindi dahil sa kanila Kaya nakasupport tayo. Sa lahat ng DDS vlogger, support tayo. Kaya sabi ko nga naman wala akong natatandaan na pangit na ginawa ng mga Duterte. Una-una ni Tatay Digong nung panahon niya. Walang ginawang pangit si Tatay Digong nung panahon niya. Mas naging okay pa nga yun. Yun lang talaga ang pinakapangit nung panahon na yun, yung nagkaroon ng pandemya. So hindi naman kasalanan ni Tatay Digong na magkaroon ng pandemya sa Pilipinas kasi buong mundo yun Kaya minsan nagtataka ako sa mga vlogger na kung hindi daw dahil kay Tatay Digong, wala daw COVID sa Pilipinas. Sabi ko, paano minsan alam mo yung nakaka-stress na lang talaga. Nakakatawa na napapaisip ako, sa kaya nilaloko yung mga ganyan impormasyon. Sabi ba naman kung hindi daw dahil kay Tatay Digong, wala daw COVID sa Pinas. Sabi ko, hindi ba nagbabasa to ng mga balita? Hindi ba nila alam na yung sakuna, yung virus na yun sa buong mundo tumama yun, hindi lang sa Pinas. Ang bobo. Lalo na yung isang grupo diyan, yung ilan sila, 4 ba yun, yung libagers. Yung mga dating TBJ defender, kuno. Oo. Mga kuno yun mga kuno, tas banda sa GC nila minumura nila si Joey De Leon. Yun. Tawang-tawa ako dun, Sabi nung isa dun, yung puro libag yung muka. Sabi, yan, katulad nung COVID. Kung hindi dahil kay Duterte, walang COVID sa Pinas. Sabi ko, bubo talaga. Nakakila mo, bubo talaga. Buti na lang talaga, nakasama nyo ako nung panahon ng TBJ, may mga issue kayong nalalaman sa akin. Bubuta. Sabi ko, buong mundo yun Hindi lang sa Pilipinas tumama yun Kung hindi daw dahil kay Tatay Digong, wala daw COVID sa Pinas. Lang daw yun, parang inimbento lang daw ni Duterte yun para daw mas kumita ng malaki at makapagnakaw daw sa kaban ng bayan. Sabi ko, ang tanga mo. At takatao mo. Sabi ko, ang dami mong pwedeng gawing kwento, yung sa COVID pa.
Para daw, ano lang daw yun, para daw dumami daw yung pondo ng Pinas at manakaw daw ni Duterte. Tapos natatawa pa ako, yung mga nagko-comment, paniwalang-paniwala. Si 50 na nga lang nanonood sa'yo, naliliwala pa sila. Oy, maraming salamat, Panda. 3 a.m. here in California, here for you. Rope trip, I watch the replay later. May work pa ako 6 a.m. Ingat Panda 23, maraming salamat. Thank you. Wala nang bobo sa taong yun. Kaya nga ay shoutout sa'yo, Libag Puta lang, si Kwenta na lang nalolood sa'yo. Pinaglolo ko mo pa. Dahil daw dun sa COVID, si Tatay Digong daw nagdala. Siguro, intindihin natin. Kasi yung tao na yun, kakababa lang ng Maynila nun Galing po kasing yun, galing yung mga kwento-kwento niya dati daw ay sa kuweba lang daw sila natutulog. Ay siguro kakababa lang ng Maynila, ay mga panahon walang TV, walang cellphone, kaya hindi sila nakakapanood ng mga kaya pagpasensyaan nyo na po na para bang mga pharaoh, mga hari, na parang sila ang may-ari ng Pilipinas. Exactly. Napaka-blatant nung pang-aabuso, pag-suspend for instance kay Governor Hubahib, na nagkamali talaga sila dito. Sobrang pagkakamali. Hubahib pala, Hubahib. Mga durugistang ito. Hindi pala Hubahib. Kasi si Governor Hubahib is highly beloved by the people. And he was voted almost, I think it was a landslide victory. So, makikita natin dito, from it's very interesting perspective kasi you're going to see the battle, almost it's mythical, of the battle between real public servants and the ones that are seated right now in Malacanang who do nothing but steal and put our country to danger. Yan ang nakikita ko ngayon. Ma'am, hindi lang po si Governor Hubahib landslide winner, Attorney Marlon. Sa last elections, he was a consistent seal of good housekeeping awardee sa DILG, meaning to say maayos ang pamamalakad. Michael, shoutout. One or awarded as most outstanding and best performing bakit di governor sa provincial category ko makita yung mahiwagang pangkamot mo? Ito na. This is a very dubious, anomalous, scandalous use of brazen abuse of power na pinanggit ni Atty. Busanto tumutugma sa definition may tigyawat sa loob. President Rodrigo Duterte namamagaw. the pattern and patent of authoritarianism ay hindi na po may pabubulaanan at may tatanggi na doon pa ang grade 1 ba? Estilo ni Pangulong Marcos Jr. Ma'am, hold your line, may speech clip tayo mula sa Tagum kay Pangulong Rodrigo Duterte, and so that you and Attorney Marlon can give your reaction to the historical mukha ni Pastor Apollo Cuebulo ito 70,000 nung bata-bata pa. Many more watching sa gilid by the hundreds of thousands kagabi sa pagtitipon sa Tagum City sa Davao del Norte. Masarap bang gamitin yan? Siya order kayo sa akin. Dokumento nga gitawag nato the Constitution of the Republic of the Philippines. The President and the Vice President shall be elected by direct vote. Uy, Ma'am Habi, maraming salamat. Term of 6 years only. Dito napili si Presidente Marcos sa pagiging presidente. Pagka iyang presidente, dito siya nanalo sa percent condition. 6 years lang talaga siya. Nga 6 years lang talaga siya. Law ay kaayo pangit masyado ang isang tao, isang administrasyon magsusumikap. Ito, sabi ni Tatay Digong kasi Bisaya, baka hindi maintindihan na iba. Pangit masyado na ang isang tao, isang administrasyon, nagsumikap na baguhin ng konstitusyon. Paningkamot na pod ug usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong ito. Tatanggalin itong 6 na taon at gustong dagdagan dito 1 term and 6 years only.
So ibig sabihin, talagang gusto talaga ni Kuting na i-extend talaga ng matagal yung ano niya. Oo, na umabot dun. Kaya nga totoo nga talaga yung sinasabi ni Tatay Digong na tawag dito na gustong-gusto ni Maring Lisa na umextend pa yung pagiging presidente ni Paring Bong para nga naman maabutan pa ng anak niya. So ibig sabihin nga talagang yung tinatawag na talagang sakimsa. Kasi eto alam niyo ito ang tagal din kasing nawala ng Marcos sa pagdating sa politiko. Ang tagal nilang nawala. Ang tagal nilang hindi nakaupo sa pinakamataas na posisyon. No? Kaya talaga siguro talagang parang ayaw na nilang bitawan eh. No, parang ayaw na nilang bitawan, ayaw na nilang pakawalan yung terminong 'yan. Kasi nga baka bandang huli tapos nangyayari pa ngayon na bandang huli ay matalo ulit sila at mawala na naman sila. Ay Ma'am Abiana, maraming salamat po. Grabe na si Ma'am Abiana. Thank you po ha. Kaya Ma'am Abiana, lalo akong sinisilip ng mga tansu vlogger eh. Yan daw, yan. Lalo ni si Ma'am Abiana. Sino pa yung isa? Si Ma'am Jinky Bell. Sino pa yung isa? Si Mami Benny. Tsaka yung isa rin, yung palaging sunod-sunod magpalipad. Sino to? Nakalimutan ko yung pangalan. Ayun yung mga utusan daw namin ni Banat Bayan. So, nakita yun. Pero yun, thank you ha. Ano na ba yung sinasabi ko? Ayun, yung kay sa extension, no? So marami nga talagang alam nyo natatakot na talaga sila lalo sa mga nangyayari ngayon na pagdating ng eleksyon ay talagang mawawala na naman sila biglaan. Kasi kung ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte, wala nang susuporta dito sa mga to. So totoo lang. Katulad lang nung kay Lenny. Kay Lenny Robredo. Natatandaan niyo yun? Ha? Natatandaan niyo yun kay Lenny? Diba? Biglang gumanon din. Yun talaga. Biglang bagsak ang supporters. Lahat talaga bumagsak ang supporters nila. Ngayon na lang ulit nabuhayan. Oo. Nung tumakbo na pa sa pagiging presidente, wala na. Ngangabils na. Sir Roder, maraming salamat, sir. Thank you. Totoo itong sinasabi dito ni Tatay Digong. Ano ito eh, wala ka namang makikitang katulad nung sinasabi ni Cash Jarret na na kaya daw ginagawa to na Tatay Digong para daw mapaaga yung pagiging presidente ni BP Sara. Oy, for your information, wala sa ugali ng mga Duterte yun. Ay kung dati pa lang, kung talagang gusto na nilang maging presidente, no? Dati pa lang dapat tumakbo na si Digong. Nung panahon ng eleksyon dati. Sabi pa nga ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi nga daw siya ayaw niya nga maging presidente. Kaso ang nangyari, yung mga tiga Davao na yung gumawa ng paraan para tumakbo sa pagiging presidente itong si Duterte. Kaya napilitan sa tutusin napilitan talaga siya. Pero yun na nga, ginampanan niya at yun naman din ang gusto ng tao. Na maging presidente ang isang Duterte. So tutusin nito napakadaling katulad nung gawain ni Lenny Robredo nung panahon ng vice president siya. Kung ginagawa ni BP Sara yon, doon talaga may kita mong na minamadali na ni BP Sara na maging presidente siya. Pero hindi. Tingnan mo tahimik lang si BP Sara, trabaho lang ng trabaho. Ginagampanan niya yung trabaho niya. Hindi katulad nitong mga to na puro nga pala gumawa na ng channel si Tamba. Napanood nyo na ba? Kung hindi nyo pa mapapanood, si Tamba may channel na sa YouTube. Aba, sino na nakapanood dyan? 37 subscriber pa lang yun. Si Tamba may channel na. Nandun yung mga achievement. Yung mga pamigay-migay ng mga lugaw-lugaw, mga ayu-ayuda, nandun na. Pinakamalupit man nun, pinapalabas nila na galing sa bulsa ni Tamba. Ang lupit.
Unom katuig Auguston dungagan. Tagidere, 1 term, 6 years only. Karon maghimo sila bagong konstitusyon. Ngayon gumawa sila ng bagong konstitusyon. Yun ang tinatawag na cha-cha. Muna gitawag og cha-cha. Constitutional change. O katong akong gibasa. Yun yung aking binabasa. Usara na ka sentence. Isang sentence lang, sobrang kapal ng konstitusyon eh. Panahon ra ni Marcos ni adto. Panahon ni Marcos nang nakaraan at panahon lang ni Marcos ngayon gustong baguhin ang konstitusyon. No? Sinasabi pa nga ni Cash Jarrett, sino yun? Si Quezon daw. Tsaka si Magsaysay daw ang gumawa niyan. Sira ulo, no? Og panahon ra ni Marcos karon nga ilang sabi ni Mami na Libreya, nakakaaliw ka Jay, ang bilis ng pick up mo. Yung isang Banateros, ano na naman po yan? Sinabi ko sa inyo dapat maging solid tayo ngayon. Lahat ng Duterte vlogger, suportahan nyo. Sorry po kahit naman po na dyan sa comment nyo, Mamina, inaangat nyo ako. Pero kapag may nababasa po akong ganyan na parang nilalait nyo at pangit po yung sinasabi nyo sa kapwa ko Duterte vlogger, hindi po ako sangayon. Yan, pasensya na po kayo ha. Huwag nyo, eto na naman tayo pinagkukumpara nyo na naman Iba-ibang style po ang mga Banateros or tsaka ito ang Banateros, alam nyo, wag nyo po kaming pagkukumparahin. Tsaka po baka pwede naman po, suportahan nyo na lang. Kasi Duterte, ano po ba kayo, Mamina? Sa Marcos po ba kayo sa Duterte? Sa Marcos po ba kayo sa Duterte? Kasi kung sa Duterte po kayo, dapat suportahan nyo na lang yung mga vlogger na wag nyo na silang pagkumparahin at pag-away-awayin. Yan ang don't compare. Katulad yan, halimbawa si Banat Bay, parehas kami ni Banat Bay na makulit. Pero alaminado ako, mas matalino sa akin si Banat Bay. Si Coach Oli naman, seryoso talaga yun. Oo, hindi kasing kulit ni Banat Bay yun. So yun ang style niya. Si Boss Dada naman, talagang real talk yun si Boss Dada. At may pagkamakulit din. So, wag nyo pong pag-away-awayin yung mga vloggers. Pangit po yan. Kung Duterte supporters po kayo, suportahan nyo na lang. No? Suportahan nyo na lang yung mga suportahan nyo na lang po yung mga Duterte vloggers. Wag nyo na pong pag-away-awayin. Pangit po yung ganyan. Ewan ko lang po kung Duterte po kayo, pero kung sa tansuan po kayo, baka strategy nyo lang yan. Gusto nyong pag-away-awayin kami. Kaso hindi naman kami ganun Pasensya na kayo solid kami. Ganoon lang dapat. Kasi palaging ganyan katulad yan. Yung supporters ni Maharlika, ayaw minsan pupunta dito. Buti ka pa, Jay, hindi ka katulad ng Banateros, ito ganyan. Huwag na dapat ganun. Tama na yun. Tigilan nyo po yung ganung mindset ha. Suportahan nyo na lang yung mga vloggers. Lalo't Duterte naman yung pinagtatanggol nila. Okay, wala tuloy tayo. Ito, ulitin ko. Panahon ni Marcos ng nakaraan at panahon lang ni Marcos ngayon gustong baguhin ang konstitusyon. Gustong kalkalon ang konstitusyon. Mura rin duha ka Marcos galagyo sa nga pila ka tuig nga gusto gani. Ito lang ang mga Marcos na ilang taon na gusto ng isa, hindi gusto buwaba.
Bakit? Yung Senior Marcos is, ilan yun? 20 years, no? Si Senior Marcos, 20 years yun bago na palitan yun. Yun ang pagkakaalam ko, ah. Itong usa, di pod na gusto mo na og muna ning usapon na ning kamot. At yung isa naman nagsusumikap na hindi rin bumaba. Kilala ko yun, ah. Karon kadi pod manaog. Ingna lang nato si Marcos, Mr. President. Sabihan na lang natin kay Marcos, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan. Alam nyo, totoo yun. Oo. So, tutusin na mas okay pa yun. Kaso, ang nangyayari nga kasi ngayon, kaya nagkakaganyan si Tatay Digong kasi gusto ngang baguhin ni Marcos yung konstitusyon. No, hindi dahil kasi yung iba, ang bobo lang kasi ng mga tansu vlogger kasi ang akala nila or baka alam din nila tong ganitong baka alam din nila itong gustong ipaiwatig ni Tatay Digong, kaso nga lang nagbubulag-bulagan para nga siraan ng Duterte. Ang sinasabi kasi ng mga tansu vlogger is hindi daw makapag-antay ang mga Duterte na matapos ang termino ni Marcos. Eto nga, nakalagay, be happy. Marcos, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan. Kaya lang naman nagsasalita ng ganyan si Tatay Digong kasi nga gusto ng mga Marcos na ma-extend yung kanilang pag-upo, no? Pag-upo sa gobyerno. At yun nga, may mga bali-balita pa na gusto pa ni Maring Lisa na iupo niya ang kanyang anak. At iupo niya ang kanyang pinsan. Gusto pang maging Prime Minister. Bisaya ka ba, Jay? Hindi naman. Halo-halo ko eh. Mindanao, Bisaya, Ilonggo, Waray. Ay, Bisaya pala, Waray. Pampanggenyo, Batanggenyo. Marami ako alam na lingwahe. Eh, sabi ko nga sa inyo, pag madaling araw, saan ako napapadpad na lugar eh. Be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na makapagsilbi sa ating bayan as President. Uy, maraming salamat, Abiana. Thank you po. Napakalaking blessing po niyan. Salamat po talaga. In spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkakaintindi. Binigyan kayo ng pagkaiintindi. O gipasaylo. LNM, shoutout nun. Diyan ka pala. Hindi kita na siya scam, dumagsa mga tao, sabi nila, go. Mami Benny, shoutout po ha. Kasi marunong kang mag-translate ng Tagalog. Hindi, may binabasa po doon. Pero marunong din po ako konti. Gamay lang ba? Gamay. Jutay, gamay lang. Marunong naman ako kahit papaano makaintindi ng Bisaya. Pero yung minsan malalim, hindi na ako kaibalo. Hindi na maintindihan. 10,000 po yung pinirmahan namin. 1,000 lang ang binigay sa amin. Ilan kaya yan? Binawi yung 9,000. The former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, believes that the real intent of the People's Initiative Charter Change, ayuda maniobra, panloloko at pangbibili ng taong bayan na pinapalusot sa pondo ng mamamayan in terms of ayuda ay para manatili sa poder at magkonsentra ang kapangyarihan sa kamay ng mga Marcos Romualdez na siya namang ayaw payagan ni Pangulong Duterte na ilusot sa mamamayan at ayaw ng mamamayan na sila ay manatili sa kanyang pamamaraan, kaya binuking niya ang real intent ng charter change at inuulit niya sa kanyang public speech na yan ang totoo kung bakit may charter change move ang Marcos government. Mahukay, Puday, oy! Bastos! Ang sa akin, oy! May mga batang nanonood dito. Arnel, baka bastos mo ah. Tsaka may mga kababahian dito,
Oh, bao kaog puday. Bastos na nila lang to Yung mga babae dyan wala kang galang Bakit? Diin ka nakakita ng mabangong puday. Lahat Lahat naman niya bao Wisit to kahit to si Arnel na to. Kinoment pa talaga yun. Bastos ka baka baho yung puday nandyan sa inyo. Dito, mababango mga puday dito. Baho og puday. Gusto ko yan. Natawa ako dahil naintindihan ko. Bastos kasi to si Arnel jowa ko mo. Ano yung jowa ko mo? Visit mo to. Sabihin mo dyan sa jowa mo, Arnel, mag pH care para hindi magbaho ang kanyang puday, Hindi ako papayag na mabaho. Sabi ni Ma'am Sinay Datantad, hindi daw siya papayag na mabaho sa kanya. Wisit na yan. Baka walang hugas na puday, ito na kulot, bulma. Sira ka din, Jay. Parang di ka matatawa, puday daw. PH care kasi. Para hindi magbaho. Tayo na, sabi ni Ma'am Sinay daw. Amoy dab ito palagi. Wow! Mabango daw yung lagi kay Ma'am Sinay daw. Wala pala kayo amoy dab. Amoy dab naman pala si Arnel kasi, paghugasin mo yung mo Ay, naku. Baka baho puday, baho din buto mo Arnel! Baka same kayo Wait na to si Arnel na to. Layo-layo ng topic natin doon. Bigla mo siningit yan. Visit ka. Yung buto mo Baho din yan. Mahirap yan. Mag-safeguard ka. PH care ata ako. Yun naman pala yung hotdog mo, di kayo mangatiyan. Itlog maalat. Tama na yan. Bastos ng mga giatay man itong mga Oy, si Sir Safety and Security Vlog, shoutout. Tama na yan. Toothbrushan nyo kasi yung puday nyo. My perspective is that gaano mo kakilala ang Pilipino? You must be a student of history. All leaders must be a student of history. Patimpla ng kape. Kasi dalawa lang naman yan Kilala mo ang Pilipino na nabibili ng tupad or AX, na-intimidate, nagkakaroon ng chilling effect yung ginagawa mo. Ito, kunin mo na itong baso. Therefore, magagawa mo. Ang gusto mo, constitutional change, term extension. Kilala mo ba ang Pilipino na lumalaban? Kunin mo na itong baso. That it will come a time where they will have to drag you down from your purchase or from your pedestals of power because they will not allow such kind of abuses. Tama. It's just a matter of time bago mo makilala ang tunay na Pilipino. Are we easily cowed by these abuses or are we strong enough to rise against it? Claro. Ma'am Lorraine, your reaction to this? Very consistent former President Rodrigo Duterte telling the Filipino people that you don't have to watch out the economic provision. Ek yun. Gimmick yun. The real intent is to stay in power, concentrate power over the years para sila pa rin na maghari-harian sa bayang ito. Your reaction to kailangan may konting patawa tayo. Mga maboring kayo. The last press con of PRRD before last night, I'm zeroing in on what Attorney Marlon has zeroed in on. He challenged na pa nga. He said, kaya niyo bang kumanta ng bayang magiliw? Bayang lupang lang? Pag nababasa ko yung Bao Bilat na may naalala ko yung sinabi ni Lenny Ramos.
Oy, Ma'am Lenny Ramos, nagme-mention ka ng pangalan dyan, ha? Wala akong sinasabing mabaho ang bilat ni ano, ha? Hindi nyo kilala yan. Kasi katulad tapos his central message was hindi nyo kilala ang Pilipino. Correct. Diba? Bastos ka na. Kasi doon sa Mayang Magiliw. Yan yung ako nabuo, eh. Kasi nagbastusan kayo. Tuyan ka ng magigiping. Akala nila sa atin. Diba? That's why nga all this time I was watching these fools, no? These idiots. Ang kakapal na mga mukha. Para bang ang baba-baba ng tingin nila sa Pilipino. Pwede mong salampakan ng pera. Kahit hindi ka na magsilbi, magnakaw ka ng harap-harapan, babuyin mo ang konstitusyon, mag-detain ka kung sino-sino, pero tatahimik yung mga yan kasi sasalaksakan ko ang bag. Ito yung ano eh, ito yung pinaka kaya pinuntirya talaga ng Marcos etong tawag dito. Etong Seminay. Etong sila kay Rick at etong sino tong babae na to? Si Ma'am Lorraine Marie. Yan. Alam nyo kung bakit kasi sa mga ganitong banat nila, talagang real talk, tagos hanggang buto. No, kasi sa ibang mga media wala naman tayong mapanood na ganito. May napapanood ba tayong ganitong mga mga anchor? Wala. Dito lang talaga to. Doktor pala to. Dito lang natin to napapanood sa bago nilang yung Pilipinas nating mahal. Kaya pinag-initan talaga to eh. Sa totoo lang sorry po kung sino man masasaktan dito sa sinabi ko, pero naging malapit din tayo noon, pero parang hindi po ata tama yung paghatol nyo ng pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Kasi ito na lang eh, 'di ba? Ang It's Showtime, ito sa TV to Usapang TV. MTRCB. Kasi Showtime grabe din magmura, 'di ba? Tapos may mga masiselang pang bahagi ang mga nasasabi dun, pero hindi ninyo pinatanggal. Kaya ko nga dati tatanggalin ng Showtime eh. Kasi may mga itlog, pek short, finger, tinggil. Papanood nyo yun dati, yung mga vlog ko. Diba na-suspended sila ng 12 days? Bakit dito sa SMNI? Yung nga lang, ang kasi dito sa SMNI, kagustuhan to ng pinakataas eh. Pero siguro hindi rin natin masisisi ang MTRCB kasi nga syempre yung pinakamataas ang may utos, so kaysa mawalan sila ng trabaho. Ganun talaga. Ay magagawa doon. Pero sayang ang laki pa naman ng ko sa kanya, sa kanila. Yung tingin ko sa kanila, alam mo yun, lumalaban talaga ng patas. Pero nung tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI, doon ako tabangan ako. Pasensya po pero yun ang totoo eh. Alam nyo naman tayo dito, hindi tayo nag-ano. Sakit naman nun, toothbrush. Sabi ni Arnel, buisit yun eh. Ba't paano ba linisin yun? Akala ko tinutoothbrush. Ay, hindi pala tinutoothbrush yun. Punta tayo dyan sa ganyan usapan. May tinggil ba si Jay? Ewan ko. Wala naman. Pag napuputol yung katawan ko, merong lumalawit minsan. Kaya nga ginawa kong diroskas yung hotdog ko para kahit saan dala-dala ko. Baka kapag naiiwan ko sa sagingan may mangsamantala dun sa kalahating katawan ko dinadala ko yung hotdog ko kasi baka biglang pagulat na lang ako makabuntis ako nang wala akong alam. Okay, ano ba to? Hoy, nasa politics tayo. Pera. Ano kayo bastusan? Mga yan sa atin. No? Magsususpend ako ng governor without any due process. Bakit? Kasi hindi siya pumunta sa coffee shop. Dapat siyang pumunta sa akin. Diba? Ano siya, Pharaoh? So anong tingin niya sa atin? Walang mag-aaklas dito? Ang hirap kasi dito sa mga elitistang ito na at saka hindi lang elitista. May masamang bisyo pa, no? So their brains are fried.
with a lifetime of abuse of cocaine, no? Ang hirap sa mga ito, no? Ang baba talaga ng tingin sa Pilipinas. And they really think that they're above all of us. So right now, this is the huge problem of our country right now, that we're being led by people who are the most unfit to be in public office. I mean, he hasn't even responded, this president hasn't even responded. Yung maugong na gumagamit ka ba ng droga at nako-corroborate natin ng nga yung gustong mangyari dito kasi ng gobyerno natin, akala kasi nila, kasi kahit naman yun nakikita natin pag lumabang ka sa kanila, kawawa ka. So tingnan nyo yung nangyayari kay Hubahib, isusunod na nga si Alvarez daw. So tingnan nyo yung ginawa kay Pastor, kay Kibuloy, di ba? So tingnan nyo ginawa sa SMNI, di ba? Kaya ang gusto kasi mangyari ni Paring Bong, kapag gusto niya kailangan walang kukontra. Kasi kapag may kumontra, paktay ka. At ito na ang kape ko. Ang init. I feel good. Sakit na. Mainit yung baso. No? Kaya kayo, wag na kayong wag na kayong kumontra. Kung gusto yung mga solid na documents, and his government is quiet, very afraid. Ano ba tayo? Ano bang tingin nila sa atin? Papayag tayo sa ganon? Yes. Papayag tayo na mga may we try our very best to be the best of ourselves, and we want our children to be the best, di ba? We give them the best and they're led by a drug addict. Papayag ba ang Pilipino sa ganon? Really? Ang baboy naman natin, ang babaw naman talaga natin. Kaya nga talagang pasalamat tayo na may mga yung SMNI na yan, kasi sila yung naglalabas ng katotohanan talaga, katulad doon nito. Eto, totosin, wala namang masama dito diba? Walang masama dito sa sinasabi ni Mama Lorraine Marie, ni Doc Badoy. Walang rito, walang tama ba? Badoy yan. Ni Doc Lorraine na lang yan. Walang masama dito sa sinasabi niya. Lang siya ilalabas niya yung katotohanan. Kaya kaso nga lang, buti nga talaga, kasi mayaman naman din naman itong mga kaya safe na safe yung buhay nila. Hindi sila masyadong hindi sila natatakot. Di katulad natin na kailangan namin mag-ingat kasi anytime pwede kaming pagurgur. Coach Jay, sige ka, mawawalan ka ng franchise. Francesca kasi baho kag Buda. Uy, tama na yan. Tawag dito. Nawala na naman ako. Kasi kaya pinatrabaho to talaga ni Paring Bong kasi diyan ng lakas ng loob yung ibang mga mamamayan ng Pilipino, mga sumusuporta sa Duterte. Kasi kami man, gusto man namin ito, pero hindi namin pwede gawin yan. Hindi namin pwedeng gawin yan kasi nga, delikado buhay namin yan. Kaya sana maintindihan nyo, na medyo pitik-pitik lang tayo ng konti. Tutusin, ang dami naming alam na pwede namin sabihin, pero hindi namin pwedeng sabihin dahil mawawalan kami ng buhay. Yun ha. Walang kami ng buhay. So, mahirap na. Maraming maraming mga nakamata sa atin. Kaya nga sabi ko, nung nawala yung SMNI, talagang malaking nang sa mga tao. Pero yan, okay na yan. Kahit pa paano na ibalik yung nga lang through social media na. Kasi ngayon, nakatuon naman ang lahat ng tao na sa social media, kaya okay lang din naman yan na nasa social media sila. Pero, hindi pa rin dahilan para tanggalan ng prangkisa yung SMNI dahil marami namang mga media na gumagawa ng ganyan noon pa. Ngayon nga lang wala kasi hawak na sila. Sige, tawag dito, magsalita ka against sa government kung hindi ka mawalan ng prangkisa. Okay, Mama Abiana, maraming salamat po. Jay, lagi kang nawawala pag nakakarinig ka ng puday. Ay, bastos nyo. Wala akong kalam-alam sa ganyan. Hindi pa ako nakakita ng ganyan.
Bastos nyo. Hindi wala akong alam dyan. Hindi ko nga alam kung ano itsura niyan eh. Okay, bata pa ako, hoy. Mukha lang ako matanda. Maaga lang napasma yung mukha ko, ha? Bata pa ako. I'm only 25 years old. Oo, kaya wala pa akong kalam-alam dyan, ha? Hindi ko pa nga alam yan, eh. Si ano nga ako, eh. Since birth, wala akong jowa since, virgin pa ako. Oo. Ano ba yung tawag doon? Ano yun? No touch since birth. Ano ba yun? Ano yun? Nakalimutan ko. No girlfriend since birth ako. Wala pa akong kalam-alam sa mga ganyan. Virgin. Saan ka ba? Hoy! Patandidiri ka pa. Hoy! Totoo nga. Alam nga kaya wag kayo magko-comment ng ganyan na kinikilabutan ako. Wala akong kalam-alam yan. Oo. Wala akong kalam-alam sa mga ganyan mga bagay. Huwag naman kayong ganyan. I'm only 25 years old. Wala pa akong kalam-alam sa ganyan, ha? Ano yung NBSB? Ano yung NBSB? Cutie Patoti. Ano ibig sabihin yan? NBSB. Oo. Samandang maraming salamat po. Yun, never been touched. Wag nga ako matagal na kitang pinapanood since charity vlogger ka pa. Patay tayo. Bakit? Wala naman kayo nakitang jowa ko sa ano. Ano lang yung content lang yun. Ay, alam ni Papa yan. Okay, no girlfriend sis. Ano boyfriend? Ginawa mo akong bakla. Ginawa mo akong bakla. Cutie Patoti, ah. Bilad na ganun ka pa. Parang ano lang kami, magkatulad kami ni Banat Bay. No girlfriend sis birth. Mga never been touch, yeah. Never been kiss, never been touch. Tignan niyo yung nguso ko, fresh na fresh pa, oh. Straight ka? Gusto mo straightain kita para malaman mo? Angelina Machoy. Anak, bawal magsinungaling, magagalit si Oy! Ba't sabihin niya? But totally damaged. Rose G, ba't ka natawa, Rose G? Grabe ka, ha? Wala na tayo na content. Puro na kwentuhan na lang kaya tayo, no? Nakakahiya ako. Nahiya ako sa speech. Pagka ganyan ng lips fresh, uuwi na ako sa Mars. Hoy, Ma'am Bicolana, grabe ka naman. Samahan niyo sa akin. Samahan itong mga taong to. Pakasamahan niyo sa akin. Kapag nakita niyo ako sa personal, maglaway kayo, ha? May apelido din, idol, na Puray. May isdangang Puray. Sa Bicol yun, sa Bicol. May galap shoutout dyan, yung inaanak ko sa'yo, utang mo na. Ano daw? Si Esme, ba't ngayon lang to? Yung inaanak ko sa'yo, utang mo na. Anong utang mo na? Esme. Sino? Yung friend mo na si Batanggenyo. Ay, oo, wala na yung tansu yun. Nga, kaya nga binabanatan ako nung mga yun. Mga tansuan na yun. Oo, may monthly 30,000, 40, 50 yun. Pagising ko lang. Alam, may paru-paro. Mag-content ka, Jay.